Kadalasan ng eksena sa mga nagtatanim ng talong yung ganito. Yung parang merong dumi sa puno ng isang sanga. Kadalasan itong nangyayari kapag malapit na mamulaklak ang talong. Lalo na kapag hindi ka nag-i-spray ng anumang klase ng insecticide. Na kapag tumagal ganito ang nangyayari, nalalanta yung talbos. Ang dahilan kung bakit nalalanta yung talbos, putulin lang natin para makita natin yung loob. Yung nakikita nyo puti sa loob, yun ang dahilan kung bakit nalalanta yung talbos ng talong. Uod po yan, ang tawag po yan, shoot borer. Ganito po ang itsura niya. Kung titingin naman kayo sa bunga, karaniwan din yung ganitong eksena. Meron din kayo makikita parang dumi sa kanyang bunga. Kapag tinanggal nyo yung duming niya, meron din yung butas. Ngayon tingnan naman natin yung loob niya. Yan din ang dahilan kung bakit meron siyang dumi sa labas. Tawag naman dyan, eggplant fruit borer. Ito nga na ibabahagi natin sa video ito kung paano puksain ang shoot at fruit borer ng talong. Para mas madali natin mapuksa ang fruit at shoot borer ng talong, mas mainam na alamin muna natin ang life cycle nila. Ang life cycle ng eggplant, shoot at fruit borer. Ang una, itlog siya, pagkatapos magiging larva. Pagkatapos ng larva, magiging pupa. Pagkatapos niya maging pupa, magiging paru-paro na siya, umot. Ang stage na malakas manira ang fruit at shoot borer, yung stage na larva siya. Kapag napabayaan natin ng uod sa talong, halos wala tayong anihin. At ito lang din yung stage ng buhay ng uod ng talong na pwede siyang makapanira. Kapag itlog pa lang siya, pupa at adult, hindi siya nakakasira. Kung titingnan din natin kung gaano siya karami mga itlog, halos umabot siya ng 250, kaya kapag napabayaan natin ito, talagang wala tayong aanihin. At kapag napabayaan pa natin ang mga itlog na ito hanggang maging adult uli, at mga itlog ang mga adult na ito hanggang maging larva, di halos wala tayong anihin. Ang kainaman lang sa borer ng talong, pwede na natin silang puksain sa lahat ng stage niya kung kaya natin. Pero ang stage na pinakamadali siyang patayin kapag larva na siya, dahil alam natin kung nasaan siya at kung ano ang ugali niya. Ang una at pinakamabisang paraan natin para mapuksa ang fruit at shoot borer ng talong, sa pamamagitan ng paggamit ng chemical pesticide. Ang mga mabisang ang pamatay ng borer ng talong yung mga systemic insecticide na pwedeng papatay ng uod. Ang pangkaraniwan lang ang ginagamit dito yung Prevaton sa gold insecticide. Ang napakalaking problema lang natin sa paggamit ng chemical pesticide, nai-immune ang mga uod kapag lagi natin itong ginagamit. Ang pinakamabisa naman paraan para maiwasan natin ang pagka-immune ng uod ng talong sa mga chemical pesticide, huwag tayo gumamit ng chemical pesticide na isang klase lang. Kung maaari, gumamit tayo ng 3 hanggang 4 na klase ng systemic insecticide para sa borer ng talong. Kapag ginawa yung ganitong paraan ng pag-i-spray sa talong, hindi na kayo makikita ng fruit at shoot borer ng talong. Ang pangalawang paraan naman natin ng pagkontrol ng fruit at shoot borer, sa pamamagitan naman ng paghuli natin ng adult o yung paru-paro ng shoot borer. Ito namang paraan na to, napanood ko lang sa YouTube. Kailangan naman natin sa paghuli ng paru-paro, una yung molasses, tapos suka, at saka plastic bottle. Paghaluin lang natin yung suka at molasses, saka ilagay natin sa plastic bottle. Saka natin ngayon ilagay sa ating talungan. Na-attract kasi yung paru-paro sa kombinasyon ng suka at molasses. Kapag dumapo ang paru-paro sa ginawa natin solusyon, hindi na sila makakalis doon at doon na sila mamamatay. Ang resulta nga lang ng ginawa ko, wala akong nahuli. Pero sa mga napanood ko naman, mabisa naman. Hindi ko lang alam kung nagkamali ako sa mga sangkap na ginamit ko, kaya wala akong nahuli. O ang maaari pang isang dahilan, kukunti lang itong tanim kong talong, kaya wala akong mahuling paru-paro. Sa mga napapanood kasing gumagawa ng attractant para sa adult ng fruit at shoot borer, marami silang tanim na talong. Sa akin naman kasi nasa backyard lang ako nagtanim. Halos 10 puno lang ng talong tanim ko. Pag ginawa yung paraan na ito, maaaring mabawasan yung mga uod na sumisira ng bunga ng talong natin. Kaya magandang gawin ito ng mga nagtatanim lang sa backyard. Ang pangatlong paraan naman natin para makontrol natin ang fruit at shoot borer, sa pamamagitan ng paggamit natin ng variety na medyo iniiwasan ng fruit at shoot borer. Dati ang mga hybrid na talong gustong-gusto ng mga insekto, lalo na yung shoot at fruit borer. Kaya bago pa lang yan mamulaklak, umatake na sila sa mga talbos. Nalalantan na yung mga talbos. Pati ang unang bunga ng talong sila ang umaani. Maganda lang sa panahon ngayon na dahil merong na-develop na hybrid na talong na iniiwasan ng mga borer. Ito po yung Propelica F1. Ang napansin ko kasi dito sa tanim kong Propelica F1, nakapitas na ako, hindi pa rin siya inatake ng uod. Wala pa rin nalalantang talbos at saka wala pa rin sira yung mga bunga niya. Pero kapag kasi tumagal na at marami siyang bunga, dun na lumalabas yung mga nasisirang talbos at meron na rin nasisirang mga bunga. Kaya kailangan din isprayan ng systemic insecticide para sa mga talong. Pero ang kainaman dito, madalang na lang. Hindi katulad ng ibang hybrid na talong na kailangan mag-spray kada tapos mag-ani. Sa Propelica, madalang lang ako mag-spray.
halos pinsan lang sa isang buwan. Kaya kung gagamit kayo ng hybrid na talong na medyo iniwasan ng adult na shoot borer, medyo makakabawas kayo sa paggamit ng chemical pesticide. Kaya makakatipid din kayo sa gastos. Ito yung tatlong paraan para makontrol at mapuksan natin ang fruit at shoot borer ng talong. Dito na natatapos yung video natin, pero bago ko lubusang tapusin, kung baguhan ka pa lang sa ating channel, sana huwag mong kalimutang taniman ng pindutan subscribe button at notification bell para like and update sa mga susunod kong video. Maraming salamat.